Nandiyan na po tayo. Sabay-sabay po nating basahin. Ngunit nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at sila'y pinapakinggan ng mga bilanggo. At biglang nagkaroon ng isang malakas na lindol. Ano pat ang mga pundasyon ng bilangguan ay nayanig. Agad na nabuksan ang lahat ng mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng bawat isa. Nang magising ang bantay ng bilangguan at makitang bukas ang mga pinto ng bilangguan, binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana dahil sa pag-aakalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo ng malakas, "Huwag mong saktan ang iyong sarili, sapagkat naririto kaming lahat." At ang bantay ay humingi ng mga ilaw at tumakbo sa loob at nanginginig sa takot na nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Nang sila ay mailabas ay sinabi niya, "Mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas?" At kanilang sinabi, "Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." Ipinangaral nila sa kanya ang salita ng Panginoon at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Sila'y kanyang kinuha ng oras ding iyon ng gabi at hinugasan ang kanilang mga sugat. At agad siyang binautismohan pati ang buo niyang sambahayan. Sila'y kanyang pinapanhik sa kanyang bahay at hinainan sila ng pagkain. Siya at ang kanyang buong sambahayan ay nagalak na sumampalataya siya sa Diyos. Salamat sa salita ng ating Panginoon. Tayo humingi ng gabay sa pamagitan ng Espiritu Santo. O Diyos, salamat sa iyong salita na ipapangaral ngayon. Panalangin namin ang puso na mapagkumbaba at isipan na bukas sa pagtanggap ng iyong salita. Sa pamagitan ng Espiritu Santo, turuan mo kami, O Diyos, at palakasin na ito'y hindi lamang maging isang bagay na nalaman namin, but bagay na isa sa buhay namin. Sa biyaya mo at para sa kaluwalhatian mo. Amen. Now, ang title po ng sermon sa umagang ito is From Midnight Songs to Morning Joy. It is God's Sovereign Deliverance. So makita natin dito mula sa pagpupuri na ginawa nila Pablo ay ito'y magtatapos sa isang kagalakan ng kaligtasan ng isang bantay doon sa kulungan nila. Now, in our sa ating pag-aaral ng salita last Sunday, natutunan natin na ang pag-uusig, ang pag-uusig at mga paghihirap sa buhay ng isang Kristiyano ay kaparaanan ng Diyos sa patuloy na pagpapatupad ng kanyang pagliligtas. At ito yung isa sa mga katotohanan na dapat po nating tandaan at isa sa mga katotohanan na dapat ay patuloy na baguhin natin ang ating mga pag-iisip. Na lagi nating iniisip na bagaman may mga paghihirap sa ating buhay, ito ay maaaring gamitin ng Diyos para sa kaligtasan ng iba. Kaya nga last Sunday, tayo ay binigyan ng pagpapaalala at challenge na dapat nating sundin na baguhin natin ang ating mga isipan dahil ang pag-uusig at ang mga paghihirap sa buhay ay natural. At dapat ang isang mananampalataya ay patuloy na mamuhay na may kabanalan kay Kristo. Now, when we say may kabanalan kay Kristo, ito ibig sabihin na manindigan ka sa katotohanan. Hindi lang ito patungkol sa pamumuhay na dapat mabait ako, dapat ganito ako mamuhay. No, but may paninindigan sa katotohanan. At bilang Kristiyano, maaari kang dumanas ng hindi makatarungan. May mga injustices na pwede nating ma-experience. Ngunit, tandaan natin na ang pag-uusig o paghihirap ay maaaring gamitin upang magligtas ng isang tao. At isa ito sa mga kaparaanan. At maraming way
na ginagamit ng Diyos para iligtas ang isang tao. Now, let me give you some examples. Do you know John Owen? John Owen. Siguro yung iba sa inyo naririnig na yung pangalan ni John Owen. Isa siyang tanyag, no, na Puritan, and marami siyang mga sinulat na tunay na makakatulong sa atin na mga mananampalataya. Now, ang kanyang conversion story is ganito. Sa halip na makinig siya sa sikat na preacher sa kanilang iglesia, siya ay napunta sa maliit na church na kung saan yung hindi sikat na preacher ay nangaral tungkol sa Matthew chapter 8 verse 26 na nagsasabi, bakit kayo natatakot o kayong maliliit ang pananampalataya? Kasi bago mangyari itong situation na ito, si John Owen is may doubt siya sa kanyang kaligtasan. No, doubtful pa siya sa kanyang kaligtasan. Hindi niya sigurado, ligtas ba talaga ako? Bagaman siya ay nagsiserve na sa iglesia. Pero nung narinig niya itong preaching na ito, ginamit ito ng Panginoon upang magkaroon siya ng katiyakan sa kanyang kaligtasan na nagdulot ng kapayapaan sa kanyang puso. No? Pagkatapos niya yun marinig. And one also is John Newton. Kilala niyo si John Newton? Si John Newton ang nag-compose ng sikat na kanta na Amazing Grace. No? Si John Newton ay isang lasinggero. At ang business niya ay magbenta ng mga alipin or slaves. No? And isang pagkakataon, nagkaroon ng bagyo habang siya ay naglalayag. No? At dahil doon sa malakas na bagyo na iyon, siya ay labis na natakot at siya ay labis na humingi ng awa sa Diyos. So yung pagkakataon na iyon ay ginamit ng Diyos upang siya ay manampalataya sa Diyos. And look kung paano siya ginamit ng Diyos at tayo ay nakakinabang sa isang awitin na napakagandang pagpapahayag ng biyaya ng Diyos. Amazing Grace. At isa pa, si William Perkins. Kilala niyo si William Perkins? He's the father of Puritanism. No? Habang siya ay lasing, so lasinggero din si William Perkins, siya ay parang, dahil nga lasing, no, nasa park siya, at narinig niya ang isang nanay na sinabihan yung anak, sabi niya, uy, huwag kang maingay, bibigay kita doon sa isa lasing. Di ba, ganyan yung mga di ba, hindi ka mag-behave, bibigay kita doon. Nung narinig niya iyon, ito ay nagdulot kay William Perkins ng lubos na pagkakilala niya sa kanyang kasalanan. No? At walang kwentang pamumuhay. At dahil doon, siya ay simulang sumunod kay Kristo. And look, siya pa yung naging binanyagang father of Puritanism. No? And soon, pag-aaralan natin yung in church history. No? Nawa, bigyan tayo ng Diyos ng karunungan para mas maintindihan niyo po yun. And lastly, Charles Spurgeon. Siguro kilala niyo si Charles Spurgeon. Siya ay tinawag na Prince of Preachers. No? Napakagaling nito mag-preach sa biyaya ng Diyos. And again, similar to John Owen, siya ay hindi tiyak sa kanyang kaligtasan, pero may isang pagkakataon na nagkaroon ng snowstorm sa kanilang lugar. At dahil doon, siya ay napadpad sa isang primitive Methodist chapel. So ibig sabihin, maliit lang ito na chapel or simbahan. And absent yung preacher sa time na yon. Siguro na-stranded dahil sa snowstorm. At dahil absent yung preacher nila, isang miyembro ang tumindig at nangaral. At ipinangaral ang sa libro ng Isaiah 45:22 na nagsasabi, kayo'y bumaling sa akin at kayo'y maliligtas. At sa pagkakataong iyon, sinabi ni Charles Spurgeon, ako'y tumingin at ako'y naligtas sa pagkakataong iyon. Sabi ni Charles Spurgeon. So, ito'y pagpapakita ng bawat isa sa atin ay may iba't ibang karanasan ng pagliligtas ng Diyos. Maaring habang nagagala ka lang sa pier, narinig mong ebanghelyo. Habang nakikinig ka dyan, hindi ka tiyak sa iyong kaligtasan, and dahil sa isang certain preaching ng salita ng Diyos, ikaw ay nagkaroon ng katiyakan sa iyong kaligtasan. Habang nagdadrive ka pauwi, galing sa paghatid mo sa iyong mga magulang, no? Na-realize mong lahat ng biyaya ng Diyos at ikaw ay nagkaroon ng katiyakan na iyong kaligtasan. Or, pwedeng sa iyong personal na pag-aaral ng salita ng Diyos, doon ipinakita sa iyo ng Panginoon ang kanyang biyaya. So mga kapatid, ang lahat ng ito ay hindi nagkataon lamang.
Yun ang dapat isa sa mga bagay na tandaan ninyo. Tandaan natin na lahat ay hindi nagkataon, sa halip, ang lahat ng mga iyon, ang Diyos ang nagtakda sa lahat ng kaparaanan tungo sa pagkakaligtas ng bawat mananampalataya. Okay? Ang Diyos ang nagtakda ng lahat ng kaparaanan tungo sa pagkakaligtas ng bawat mananampalataya. At ang maunawaan ng katotohanan ito ay magbubunga sa atin ng pasasalamat. No? Magbubunga ito sa atin ng katiyakan na lahat ng nangyayari ay mahalaga at may layunin. I know that you know this. Minsan nga, di ba, kapag mayroon kang kakilala na dumadanas ng paghihirap, sasabihin natin, may purpose ang Panginoon. Innate na yan sa atin, nasabihin yan. Pero ang tanong, naunawaan ba natin anong ibig sabihin nun? Nagiging totoo ba sa buhay natin ang ibig sabihin nun? At ito ay makakatulong sa atin as we continue. At ang katotohanan ito ay magpapabago sa ating mga pananaw. Na tunay na lahat ay para sa kanyang kaluwalhatian at ating kabutihan. So I pray na pagkatapos ng preaching na ito, maging totoo at malinaw sa atin itong katotohanan na to. No? Kasi minsan, superficial lang. Oh yes, all things for your glory and for my good. Pero konting problema lang, ano ba to? Bakit ganito? Diba? Pero masigit pa dyan. Mamaya, may kita natin. At ang maunawaan ng katotohanan ito bilang mga saksi, magiging maingat na tayo sa pagtugon sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Na laging iniisip na ito ay maaaring gamitin ng Diyos upang magligtas. Isipin mo, no? Malay mo yung paghihirap mo ay magdudulot ng kaligtasan ng isang tao. Malay mo yung change ng location mo ay kaparaanan ng Diyos upang iligtas ang taong iyan. No? So, isa sa mga malinaw na halimbawa ay ang nangyari dito sa ating teksto na ating ipapangaral ngayong umaga. In Acts 16:25-34. At I want you to remember, may tatlong mahalagang bagay na dapat natin tandaan sa ganitong pagliligtas at katotohanan ng pagliligtas ng Diyos. Una, we must have a guided response. Ito ay para sa mga mananampalataya. You must have a guided response. And with that, makikita natin yung glorious rescue ng Diyos. No? We will see the glorious rescue ng Panginoon. At dahil maililigtas ang Diyos, makikita natin ang isang genuine repentance. So may tatlo, guided response, glorious rescue, and genuine repentance. Now, ito ay may malaking bahagi na sa katotohanan na ang Diyos ang nagtakda ng lahat ng kaparaanan ng pagliligtas. And una, let us talk about the guided response. Now, itong guided response, mga kapatid, ay patungkol sa bawat mananampalataya. It's about you. Okay? Itong guided response ay patungkol sa bawat mananampalataya na tinawag bilang mga tapat na saksi or tinawag na bilang mga martir ng Panginoong Jesus. No, minsan kasi nga, pag naririnig natin yung salitang martir, mamamatay ako para sa Panginoong Jesus. But martyr is actually, ang ibig sabihin nun ay faithful witness. Tapat na saksi. No? At ito ay malinaw na pinakita ng mga apostol at ng mga naunang mananampalataya. Sila, bilang nakakaunawa sa kalooban ng kanilang pinuno, ang Panginoong Jesucristo, nung narinig nila ang Panginoong Jesus na nagsabi, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Sila, ang mga apostol at mga naunang mananampalataya na narinig ito, ipinamuhay nila ito. No? Makikita natin na ito ang gumabay sa kanilang mga reaksyon sa bawat sitwasyon na kinakaharap nila. Bit-bit nila yun eh. Okay, sabi ng aming Panginoon,
tatanggap kami ng Espiritu at kami ay magiging saksi niya. At lalo na ang pag-uusig na kanilang naranasan ay nakita natin, hindi iyon naging hadlang sa kanila. Bagkus, tinurang nila itong kagalakan dahil alam nilang dinaranas nila iyon dahil sa Panginoong Jesus. You see? Ang ganitong reaksyon ay dahil sa salita ng Panginoong Jesucristo na gumabay sa kanila. And kung matatandaan nyo in the gospel books, sabi ng Panginoong Jesus, bago siya mamatay, kayo ay daranas ng pag-uusig. So you see, dahil sila ay may gabay ng salita ng Diyos sa kanilang dinanas sa pag-uusig, naging ganon ang kanilang mga reaksyon. At sa ating pag-aaral sa Acts, nakita natin ng maraming beses na muntikan na pong mamatay si Pablo, di po ba? Di ba? At iyon ay dahil sa pag-uusig. Ngunit, patuloy pa rin siya. Walang paghinto. Bagkus, agad-agad ay nagpatuloy na. Imagine, pagkatapos mong bugbugin, halos akala nila patay ka na. Pero pagkatapos nun, tumindig ka at nagpatuloy sa ministeryo na ipinagkaloob ng Diyos. Na-imagine yun? Bakit ganun si Pablo? Bakit ganun yung mga mananampalataya? Tayo, hindi lang tayo payagan na gumala. Inis na agad tayo sa magulang na, ayoko na! Ayoko na mag-church. Diba, napakasimple ng problema natin at ito'y nakaka-apekto agad sa atin. Ayoko na mag-aral ng salita. Nagkaroon lang ng sagutan or konting problema, ayoko na mag-pray. Di ko napapansinin sila. Di ba? Pero, bakit ganun sila, Pablo? Bakit ganun yung mga unang mananampalataya? At sa tagpong ito, dito sa ating pinag-aaralan ngayon, hindi makatarungan ang ginawang pagbugbog at pagkulong kala Pablo. Tatandaan nyo last Sunday, injustice ang nangyari kala Pablo. Di ba? Pero kahit na may magagawa naman sana sila Pablo, dahil nga sila Pablo ay Roman citizen, they can demand proper due process. Oy, Roman citizen kami. Examine nyo muna kami. Pero ano nakita nyo? Anong narinig nyo kala Pablo? Wala. Napansin nyo? Mula nung pangyayaring iyon, wala tayong narinig na sinabi nila Pablo hanggang sila ay makulong. Pansin nyo yun? Diba? Kahit na hindi yun makatarungan, wala tayong narinig na pag-apela mula kala Pablo. Hinayaan nyo nila Pablo. Hinayaan nyo yun. Pero tayo, di amin to. Karapatan ko to. Di mo ba ako kilala? Sino ka? Ganun agad tayo. At dagdag pa riyan, in verse 25, tingnan niyo po kung ano naging reaction nila. Verse 25, ngunit nang maghahating gabi na. Now, let me pause on that first. Nung maghahating gabi na, gising pa rin po sila. Bagaman binugbog na sila, pero gising pa rin sila Pablo. Ito ay pagpapakita na hindi komportable at mahirap ang kalagayan nila. And kung matatandaan nyo, ang posisyon nila Pablo is may kahoy na yung dalawang paa nila is naka-lock doon. So ibig sabihin naka-ano lang talaga, naka-straight lang 'yan, no? It's either nakaupo ka or hihiga ka. Hindi mo kayang tumayo. So hindi komportable ng kanilang sitwasyon. Pero ngunit sa halip na magreklamo, sa halip na magsabi sa kanilang puso at isipan, ano ba 'to? Di dapat ako nakakulong, wala naman akong masamang bagay na ginawa. Di ba? Hindi makatarungan to. Nasa yung lawyer namin. Pero sa halip na gano'n ang kanilang maramdaman sa kanilang puso, anong ginawa nila? Sina Pablo at Silas
ay nanalangin at umaawit ng himno sa Diyos. At sila'y pinakinggan ng mga bilanggo. Kayo po, kapag may dinaranas kayo, anong unang inaawit nyo? Anong mga awitin na pinapakinggan ninyo? Himno ba ng pasasalamat sa Diyos? Pero tingnan nyo anong ginawa nila. Bakit ganito? Bakit ganito ang ipinakita nila Pablo? Now, sasagutin tayo ng mga sulat din ni Pablo. Kung paano niya tinitingnan yung mga ganong pangyayari. In 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 11, sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, sa bawat panig ay pinagmamalupitan kami, sabi niya. Subalit hindi nadudurog. Nalilito, subalit hindi nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig, subalit hindi pinapabayaan. Nilulugmok, subalit hindi napupuksa. Na laging tinataglay sa katawan ng kamatayan ni Jesus, ibig sabihin, lagi silang nasa danger, laging binubugbog at halos mamatay na. Ano sabi niya? Upang ang buhay ni Jesus ay mahayag din sa aming mga katawan. Sapagkat habang nabubuhay, kami ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus. Upang ang buhay ni Jesus ay mahayag sa aming laman na may kamatayan. Ano ibig sabihin ni Pablo dito? Naunawaan niya na nangyayari yun sa kanya, sa kanila, dahil iyon ang paraan ng Diyos ng pagpapakita ng buhay ng Panginoong Jesus. It reflects the life of Jesus Christ, na bagaman si Jesus ay dumaan sa labis at higit na paghihirap para sa iyo, siya ay nakapagpatuloy at nakapag-endure. Yun yung sinasabi ni Pablo. So that people may see the life of Jesus. Na bagaman naghihirap kami, nakakapagpatuloy kami sa biyaya ng Diyos. At alam ni Pablo yun, na yun ang isa sa purpose. And one more thing, again, sulat niya sa mga taga-Korinto in chapter 12, 9 to 10, subalit sinabi niya sa akin, ito ay si Pablo, sinabi daw sa kanya ng Panginoong Jesus, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin, sabi ni Pablo. Kaya, alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan, sabi niya, sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig, at mga sakuna, sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas. So, ibig sabihin, naunawa ni Pablo na yung mga nararanasan niya ay pagpapakita ng biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Alam niya kung ito, ang pangyayaring ito ay magpapakita ng biyaya at kapangyarihan ng Diyos, why not? Bring it on, sabi ni Pablo. Kasi naunawaan niya yun. And one more, sulat niya sa mga taga-Filipos, chapter 1, verse 12 to 14, sabi niya, ibig kong malaman ninyo mga kapatid, na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nakatulong sa paglago ng Ebanghelyo. Yun nangyari sa akin, yung injustice na yun, pagbubugbog sa akin, that helps sa paglago ng Ebanghelyo. Ano pat ang aking mga tanikala kay Kristo ay nahayag sa lahat ng mga bantay ng pretoryo at sa mga iba pa. And by the way, nangyari ito sa Filipos. And this is his letter to the Philippians. At ang karamihan sa mga kapatid sa Panginoon na nagkaroon ng tiwala dahil sa aking mga tanikala ay lalong nagkaroon ng katapangang ipahayag ng walang takot ang salita ng Diyos. Sabi ni Pablo, yung mga nangyari sa akin, yun ay parte ng plano ng Diyos upang mapalaganap ang Ebanghelyo.
At yung nangyari yun na yun sa akin, yun ay kaparaanan ng Diyos sa pagpapalakas ng mga mananampalataya at maging mas matapang sa paghayag ng Ebanghelyo. You see? Paano niya ikakahina yung bagay na yun kung alam niya na yun ay magiging dahilan ng paglago ng Ebanghelyo? And I remember last Sunday, nabasa natin anong sabi ni Pablo sa mga matatanda in Acts 20, hindi ko ibinibilang ang aking buhay na mas mahalaga sa Ebanghelyo. Handa siyang mamatay para sa Ebanghelyo. And one more thing, ang sulat niya kay Timoteo, sabi niya na dahil sa kanya, ang tinutukoy dito ni Pablo ay ang Panginoong Hesus, ay nagtitiis ako ng kahirapan, maging hanggang sa pagkakaroon ng tanikala na tulad ng isang masamang tao. You see? Bagaman hindi siya masama, pero okay lang. Naituring ako nilang ganun. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi nagagapos. Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang. Bakit niya yung tinitiis? Dahil sa mga hinirang. Upang kamtan din nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. Bakit siya nagtitiis sa pag-uusig at sa paghihirap? Dahil sa mga hinirang. Upang sila din ay magkaroon ng kaligtasan. Sa madaling salita, yung reaksyon nila Pablo sa mga pag-uusig at walang makatarungang pangyayari na iyon ay nagmumula sa katotohanan na mula sa Diyos. Yun yung gumabay sa kanilang mga reaksyon. Dahil taglay nila ang kalooban ng Diyos. Dahil naunawaan nila ang kalooban ng Diyos. Ito po yung tinatawag natin na guided response. Ginagabayan ng salita. Hindi ginagabayan ng emosyon, hindi ginagabayan ng sariling pananaw, but ginagabayan ng kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. They are so full of the love of God, the knowledge of God, the truths of God, kaya kahit na gano'n ang kanilang dinanas, naging tama yung kanilang reaksyon. Hindi ito nagbigay ng dahilan upang manghina sila. Hindi ito naging dahilan upang huminto sila. Bagkus dahil alam nila na ito ang kaparaanan ng Diyos, nagpatuloy sila. To the point na kahit na gano'n ang nangyari sa kanila, sila'y umaawit ng himno sa Diyos. At napakahalaga nito dahil ito ay isa sa kaparaanan ng pagliligtas ng Diyos. Tandaan niyo po yan mga kapatid. Ang ating pagtugon sa bawat sitwasyon ay maaaring magdulot ng pagliligtas ng iba. Maybe your misery is way of salvation for others. Pero hindi natin yon magagawa, yung tamang reaksyon or response na yon, kung wala ang salita ng Diyos. Kung hindi pinupuno ang ating isipan ng salita ng Diyos. We will easily react negatively. Na para bang katapusan ng buhay mo. Katapusan na ng buhay mo. Kaya maging maingat po tayo, no? Sikapin natin ang ating mga tugon ay ginagabayan ng katotohanan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay kumikilos. At yon ang makikita natin sa pangalawang punto.
yung glorious rescue ng Diyos. No? Kasi alam natin na nagliligtas ang Diyos. Gaya ni Pablo, ang aking tanikala ay naging daan para sa kaligtasan ng iba. Kaya naging maingat sila at naging tama ang kanilang pagtugon because they know God is working in His glorious rescue sa bawat mananampalataya. Nagliligtas ang Diyos sa lahat ng uri at kaparaanan, mga kapatid. Kabilang doon yung ating tugon sa bawat karanasan. And now, tingnan ninyo ang mga susunod na verses kung paano kamaluwalhati ang pagliligtas ng Diyos na gagawin dito sa isang bantay dito sa kulungan. Verse 26, tingnan po natin. At biglang nagkaroon ng isang malakas na lindol. Ano pat ang mga pundasyon ng bilangguan ay nayanig. Agad na nabuksan ang lahat ng mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng bawat isa. Galing, no? Imagine, lumindol, pero yung natanggal, yung tanikala lang. Ba't hindi naguho? Lumindol, bumukas yung pinto. Ano yun? Di ba? Ito po ay malinaw na gawa at pagkilos ng Diyos. Bakit? Ang pagkakakalas ng tanikala at pagbubukas ng mga pinto ay napakahalagang probidensya ng Panginoon na kalaunang gagamitin ng Diyos upang ipaunawa o iparealize doon sa taong ililigtas niya sa tagpong ito na siya ang tunay na Diyos. Mamaya makikita niyo yung reaksyon nung ililigtas ng Panginoon dito sa tagpong ito. But again, it is very clear na ito ay probidensya at miracle na ginawa ng Diyos. And in verse 27, nang magising ang bantay ng bilangguan at makitang bukas ang mga pinto ng bilangguan, anong ginawa niya? Binunot niya. Binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Bakit? Dahil sa pag-aakalang nakatakas ang mga bilanggo. In this time po, mga kapatid, kapag may nakawala under your care as a jail warden, buhay mo ang kapalit. Kaya nung nakita nung bantay na lagot bukas, wala nang mga tao, wala na rin. Papatayin rin ako, magpapakamatay na lang ako. Yun yung reaksyon ng jailer. Bakit? Kasi alam ng bantay na wala nang halaga ang buhay niya dahil nga ang buhay ang kapalit para sa mga nakatakas na bilanggo. Ngunit, hindi ito ginawa ng Diyos para siya ay mamatay. Okay? Alam yun ng Diyos, kung may nakawala doon, buhay niya ang kapalit. Pero hindi yun ang purpose ng Diyos. Hindi purpose ng Diyos na mamatay yung bantay. Kung kaya, in verse 28, tingnan nyo na nangyari. Ngunit sumigaw si Pablo ng malakas. Sabi ni Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili sapagkat naririto kaming lahat. Alam niyo po anong nakakamanghang nangyari dito? Malaki po ang posibilidad na nasa pinakasulok sila Pablo. Kasi nga, doon sila nilagay sa most secured na place ng bilangguan. Kung matatandaan nyo, last Sunday. So it's possible na nasa pinakasulok sila at maaari nating maisip na imposibleng makita ni Pablo na muntikan na sana magpakamatay ang bantay. Kasi may mga ano pa yun, di ba? May mga walls pa yun, may mga ano pa yun. At dagdag pa dyan, walang ilaw. Tingnan nyo sa verse 29, ano nangyari? At ang bantay ay humingi ng mga ilaw. Kasi nga, brown out. Walang ilaw. So, napakalaki ng chance na hindi yun mahirap makita, yung pangyayaring iyon. Hindi man sinabi, maaari na ang banal na Espiritu ang gumabay kay Pablo upang pahintuin yung pagpapakamatay sana ng bilanggo. Pero, kung hindi man iyon ang nangyari, kung example, nakita man yun ni Pablo, huwag kayong mag-alala.
may mas nakakamangha pang nangyari dito. Ano yon? Sabi ni Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Why? Sapagkat naririto kaming lahat. Ano nakakamangha doon? Ano nakakamangha doon, mga kapatid? Lahat ng bilanggo, nandun kala Pablo. Walang tumakas. Kung ikaw bilanggo ka doon, at nakita mong nawala yung tanikala mo, bumukas yung pinto, ay, ready to go home. Pero natanong nyo ba, bakit walang umalis? Walang umalis. Bakit nandun sila sa libingan, sa kwarto or sa kulungan nila Pablo? Diba? Natural sana, natatakas ang mga ito, pero ang tagpong ito ang nagpakita na may milagrong ginawa ang Diyos. Why? Kasi iningatan talaga ng Diyos mula sa kaparusahan ng kamatayan yung bantay. You see? Wala nang ibang makakagawa nito. Ang Diyos lamang. Kasi pwedeng maligtas siya spiritually, pero maya-maya patay na siya. Why? May nakatakas eh. Pero the Lord made it sure, walang makakatakas. And possible na may naligtas din doon, siguro dahil sa pag-awit ng himno nila Pablo, nung paghahayag nila ng katotohanan sa pamagitan ng awitin. You see? Ganon kahalaga yung reaksyon ng isang Kristiyano. Pero again, napaka maluwalhati ng ginawa ng ating Panginoon. Kaya in verse 29, at ang bantay ay humingi ng mga ilaw at tumakbo sa loob at nanginginig sa takot na nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Mga kapatid, yung reaction po niya ay hindi malinaw na sinabi ni Lucas kung bakit ganun. No? Hindi natin alam bakit ganun siya katakot. Ngunit in verse 30, sinabi ng bantay, nang sila'y mailabas ay sinabi niya, mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? Itong naging tugon ng bantay ay nagpapakita na iyon ay dahil sa pangyayari. Napagtanto ng bantay na sila Pablo at sila Silas ay lingkod ng Diyos, na inihahayag nila Pablo ng napakaraming araw sa lugar na iyon. At napagtanto niya na siya ay nagkamali at gumawa ng kasalanan sa Diyos. Kung kaya ang tanong niya, nagbago din yung tono niya, no? Mga Ginoo. You see, nirespeto niya na sila Pablo. Ibig sabihin, nandun na yung recognition niya, ito ay mga lingkod ng Diyos. At yung nangyari na yung ito ay gawa ng Diyos. Kaya sabi niya, mga Ginoo, anong kailangan kong gawin upang maligtas? Bagaman yung tanong niya ay nakaugat sa maling kaisipan na may dapat gawin upang siya ay maligtas. Di ba? Yun yung tanong niya, di ba? Kasi yun yung pag-iisip niya eh. Dapat may gawin ako para maligtas. And when he recognized na sila Pablo ay lingkod talaga ng Diyos, sinabi niya, tinanong niya, anong kailangan ko gawin upang maligtas? Bagaman ito ay, again, maling pag-iisip. Sinagot ito nila Pablo ng tunay at tanging kaparaanan ng kaligtasan. Verse 31. Ito yung tunay at tanging kaparaanan ng kaligtasan, mga kapatid. Verse 31, kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Ito po yung tanging daan sa kaligtasan. Ang Panginoong Hesus na matatanggap sa pamagitan ng pananampalataya. Hindi po sa kung ano yung pwede mong gawin. So dito inihayag nila Pablo ang ebanghelyo. Ikaw ay maliligtas, manampalataya ka lamang sa Panginoong Hesus.
At may sinabi siya at may dinagdag sila Pablo, ikaw at ang iyong sambahayan. Now, wag po tayong magkakamali. Hindi ito patungkol sa kaligtasan ng pamilya dahil sa isang miyembro. Hindi dahil nanampalataya yung kapatid mong isa, ligtas na kayong lahat. Hindi ganon ang ibig sabihin nila Pablo nang sinabi nila ito. Bagkus, ito'y pagpapahiwatig nila Pablo sa bantay na maaari ding maligtas ang kanyang pamilya kung sila ay maniniwala din kay Jesus. Yun yung ibig sabihin dito sa verse 31. Manampalataya ka kay Jesus at ikaw maliligtas, hindi lang ikaw, pati ang iyong pamilya kung sila ay mananampalataya kay Jesus. At sa tagpong ito, ang nangyari ay hindi upang palayain o iligtas sila Pablo. Nakita niyo yan? Yung pagbukas ng selda, pagkawala sa tanikala, ay hindi upang iligtas sila Pablo dahil sa hindi makatarungang pagkakabilanggo nila. Hindi sila ang nililigtas ng Panginoon dito. Di ba? Many times in the book of Acts, sila Pedro, ilang beses silang niligtas ng Diyos mula sa bilangguan. Ilang beses silang pinalabas mula sa bilangguan. Tandaan niyo yun? Pero this time, hindi ganon ang nangyari. Hindi ito pagpapalaya at pagliligtas kala Pablo. Sa halip, ang hindi makatarungang pagkakabilanggo nila Pablo, ay kalooban ng Diyos upang palayain at iligtas ang bantay. Hindi lang mula sa pisikal na kamatayan, bagkus mula sa tiyak na kapahamakan ang ikalawang kamatayan, which is hell. Iyon ang layunin ng hindi makatarungang pagkakabilanggo nila Pablo. Just to save this certain jail warden. Ito ay isang halimbawa ng napakaluwalhating pagliligtas ng Diyos. What a glorious rescue. Diba? Ngunit hindi po dito nagtatapos, mga kapatid. Dahil sa pagliligtas ng Diyos, kasama dito pati ang tamang pagtugon ng makasalanan. Tandaan niyo po, sa pagliligtas ng Diyos, hindi lang yung kaparaanan, bagkus pati rin yung tamang pagtugon ng isang makasalanan ay gawa din yan po ng Diyos. At sa biyaya ng Diyos, sa pamagitan ng pagbubuhay muli, di ba yun yung natutunan natin from the story of Lydia, na nararapat na ikaw ay buhayin munang muli. Nararapat na ikaw ay maging born again, mabuhay kang muli bago ka manampalataya. At yun ay gawa ng Diyos sa bawat makasalanan. At dahil doon, ang makasalanan ay magkakaroon ng totoong pagbabago. Dito mangyayari yung genuine repentance. Ang tunay na pagbabago ng isang makasalanan. And you know what, mga kapatid? Tunay na makikita natin ito dito sa jail warden na ito. Tingnan natin yung nangyari in verse 32. Ipinangaral nila sa kanya ang salita ng Panginoon at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nasaan dito? Paano natin makikita yung radical change ng isang makasalanang bantay na ito? You know what, mga kapatid? Nang marinig ng bantay, in verse 31, na sa pamagitan ni Jesus, siya ay maliligtas. At ito ay maaari ding matanggap ng kanyang pamilya. Nung narinig niya yon, alam niyo anong ginawa niya? Alam niyo anong ginawa niya? Tinipon niya yung kanyang pamilya. By the way, ang scene na ito, nasa bilangguin sila. Nung sinabi iyon nila Pablo. And in verse 32, ito ay nasa labas na sila at natipon na nung jail warden yung kanyang pamilya. Diba? Itong verse na ito ay nagpapakita na hindi nag-atubiling tipunin ng bantay ang kanyang pamilya. Ano yung makikita natin dito? Wala siyang takot. Wala niyang takot ginawa yung bagay na yon.
Alam niyo po ba, yung ginawa niya is actually labag sa batas ng mga bantay. Hindi nararapat na gawin iyon ng jail warden. Pero walang takot niya yung ginawa. At buong tiwala siya sa ebanghelyo na nakita natin, tinipon niya talaga ang kanyang sambahayan dahil alam niya na ito ang katotohanan. You will see the confidence nitong jail warden ito na ito talaga yung katotohanan, to the point na tinipon niya yung kanyang pamilya. And you know what, mga kapatid, ito ay tanda ng bagong nilalang. Alam mo na ito lang yung tanging daan. At dagdag pa rito, verse 33 to 34, sila'y kanyang kinuha ng oras ding iyon, ng gabi, at hinugasan ang kanilang mga sugat at agad siyang binautismuhan, pati ang buo niyang sambahayan. And in verse 34, sila'y kanyang pinapanhik sa kanyang bahay at hinainan sila ng pagkain. Ano nangyari? Ang pagpapabautismo, di ba nagpabautismo sila? And we know na ang pagpapabautismo ay ang pampublikong paghahayag niya na siya ay isa na kay Kristo sa pananampalataya. At hindi lang po iyon. Ang mga ginawa niya kala Pablo, anong ginawa niya? Paghuhugas ng sugat at pagpapakain. Ginawa niya iyon. Iyon po ay pagpapakita na hindi na bilang mga bilanggo ang kanyang tingin kala Pablo. But, tinitingnan niya na sila Pablo bilang kanyang mga kapatid. And one more thing, hindi na rin siya natatakot sa parusa na maaari niyang matanggap kung malaman ng mga hukom ang kanyang ginawa kala Pablo. Once nag-leak yung information, inuwi yung bilanggo. Pinakain pa. Ginamot pa yung mga sugat. Kapag nalaman nila yon, siya din ay maaaring patayin. Pero, hindi niya na yon alintana. You see? At higit sa lahat, mga kapatid, ito yung pinakahigit na tanda ng pagbabagong buhay or pagbubuhay muli ng Diyos sa isang tao. In verse 34, sabi diyan, siya at ang kanyang buong sambahayan ay nagalak na sumasampalataya sa Diyos. Ito po ay kagalakan ng paniniwala sa Diyos. Ito ay pagbabago sa kailalim-laliman ng isang tao. Hindi dahil sa kaalaman, hindi dahil sa emosyon. Bagkus, ito yung tinatawag natin na spiritual joy o kagalakang dulot ng banal na espiritu na nananahan na sa Kanya at nagbibigay ng katiyakan na ang tunay na Diyos ay Kanya ng Aba, Ama. Naging saksi ang Espiritu Santo sa kanyang puso na siya ay kabilang na sa sambahayan ng Diyos. So makikita nyo dito sa bantay na ito yung kanyang genuine repentance. So in conclusion, tunay po na ang Diyos ang nagtakda ng lahat ng kaparaanan ng pagliligtas sa bawat mananampalataya. At ang ating tamang pagtugon ay bahagi ng kaparaanang ito ng ating Diyos na nagmumula sa tamang pagkaunawa ng katotohanan at pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Again and again, your response is very vital and important. Gagamitin niya ng Diyos. Ang bawat nililigtas ng Diyos ay makikitaan ng totoong pagbabago. Hindi pwedeng walang tunay na pagbabago sa iyo, kapatid. Dahil ang tunay na niligtas ng Diyos, tunay na bago. At tunay na may pagbabago. In application, mga kapatid, let us renew our mind. Baguhin na natin yung pag-iisip natin. Tandaan nyo lagi na ang lahat ng pangyayari, kahit na ang pag-uusig o ang ating paghihirap,
Kahit na minsan ay hindi makatarungan, ay tanggapin natin ito at isipin nating maaari itong gamitin ng Diyos upang magligtas. It could save you. Maaaring ikaw ang ililigtas nito. No? Kasi maybe hindi mo pa naunawaan yung katiyakan na yung kaligtasan. But it's possible na sa pamagitan ng mga iyon, ililigtas ka ng Diyos. At hindi lang yun, maaari yung gamitin ng Diyos upang iligtas ang ibang tao. So, let us be mindful sa lahat na ng ating pagtugon. Because God is working in His glorious rescue sa bawat hinirang. Ikaw kapatid, maging mapagmatyag at sikaping maging tama ang reaksyon o tugon sa lahat ng pangyayari. Sa lahat ng pangyayari. Lalo na kung sa paningin natin na ito ay hindi makatarungan. No? Lalo na kung sa paningin natin, ito ay isang bagay na magpapahirap sa atin. Magkaroon ng tamang tugon. At magagawa lang ito kung tayo ay ginagabayan ng Espiritu sa pamagitan ng Kanyang salita. Lumago ka sa pangako at kaparaanan ng Diyos na makikita lamang sa Kanyang salita. Upang magkaroon ka ng tamang tugon. You will have a guided response. And again, hindi ito magagawa ng isang taong hindi paligtas. Kaya kung ikaw ay hindi paligtas, naway makita mo ang iyong makasalanang kalagayan at ikaw ay nangangailangan ng tagapagligtas. Gaya ng sinabi ni Pablo sa bantay, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at ikaw ay maliligtas. At kung ikaw naman, sa biyaya ng Diyos, ay may katiyakan sa iyong kaligtasan, work on your salvation. Continue working on your salvation. Ano ibig sabihin nun? Lumago ka sa pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi sa pamagitan nun, mas makikita mo yung pagbabago at pagliligtas ng Diyos sa iyo. Reflect at ipakita mo yung genuine repentance na sa biyaya ng Diyos ay pinagkaloob sa atin. No? Let us renew our mind and submit everything to our God. Naway pagkatapos nito, magiging mindful na tayo sa lahat ng ating reaksyon. Lalo na ngayon, very open na tayo sa mundo. Napakadali. Napakadali na lang, no? Isang post mo lang, isang story mo lang, isang update mo lang, boom, they will know who you are. Diba? So as Christians, let us be mindful. Let us be mindful on that. Let us pray. Our Father in heaven, Lord, maraming salamat po sa iyong salita. Napaka maluwalhati ng iyong ginawa para sa isang kapatid namin. Itong bantay na ito. Napakaganda, Lord, ng iyong ginawa. Napaka-amazing. Tunay na napaka-amazing, Lord, ng iyong grace. To the point na tunay na sa lahat ng pangyayari, ikaw ay kumikilos para iligtas ang iyong mga hinirang. Salamat o Diyos dahil ito'y ginawa mo rin sa bawat isa sa amin. Sa mga panahon na hindi namin nakalain, hindi namin inaasahan, sa mga panahon na kami patuloy na nagre-rebelde sa iyo, kami po ay niligtas mo. Sa pamagitan ng iba't ibang kaparaanan mo, sa pamagitan ng paghahayag ng Ebanghelyo
ng kapwa naming mananampalataya na nauna sa amin. And so I pray, O Lord, as your servants, we will be martyrs. We will be faithful witnesses that even in our reaction, in our lives, sa mga pagtugon namin, sa mga nangyari sa aming buhay, ay iniisip namin ang kapakanan ng iba. Kapakanan ng aming kapatid, ang aming bang gagawin ay makakatulong at makaka-encourage sa kapatid o ito'y magpapatisod sa kanila. At kahit na rin sa mga hindi pa mananampalataya, ang aming bang mga tugon sa pangyayari ay magpapakita ng buhay bilang asin at ilaw na nagpapakita ng aming buhay ay tanging umaasa lamang kay Kristo at nagagalak, na naunawaan, na bagaman hindi maganda sa aming pananaw nangyayari, ito ay kalooban ng Diyos at kami nagagalak dito. Naway ito ang makita ng mga tao na nakapaligid sa amin. Ito may aming kapatid o ito man ay hindi pa mananampalataya. Palakasin mo po kami, O Diyos, na ito'y aming magawa. At ito'y aming maitanim sa aming puso at isipan upang hindi kami magkasala. Salamat sa biyaya mo. Pinupuri ka namin. Maraming salamat, aming Panginoon, aming Ama. Sa pamagitan ni Jesus, naming tagapagligtas. Amen. Let us all stand, and as we sing a hymn, at bago po natin to awitin, magsiupo